PBBM nagising sa gitna ng kanyang pagkahimlay matapos pabulaanan ng kampo ni Saldico ang paratanyang tangka-awanong pang-blackmail ni Saldico sa kanya. Pangulo, wala nang ibang ginawa kundi magpakalat ng kwentong barbero para kumbinsihin ang taong bayan na siya ang bida. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Sobrang nasubsob sa kahihiyan si PBBM matapos basagin ang pananahimik ng abogado ni Saldico na si Attorney Roy Rondain matapos ang paratang ni PBBM na pananakot ni Saldico sa kanya. Sinampal din ng abogado na anuman ang lumabas sa bibig ni Saldico ay seryosong bagay at bawat pangalang binanggit ay totoong dawit sa nakawan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Saldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow-up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos?
Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulat na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaltico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Mina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Ito yung mga nakalista ko sana ng tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course.
nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay nyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source.